Ito, dito tayo. Another holdapan na naman. Pero hindi pa nakontento ang suspect na nangikil sa misis at kapatid ng biktima. Nakatutok si EJ Gomez. Exclusive. Nagluluksa ang pamilya ng 35 anyos na si Renren de la Viga. Isa siyang rider na hinold up at pinagbabaril ng nabook niyang pasahero gabi nitong July 9. Ayon sa pulisya, nagbook ang lalaking pasahero mula Tondo, Maynila patungo sa Carmona, Cavite. Doon na raw hinold up at pinagbabaril ang rider na humandusay sa gitna ng kalsada. Ayon sa Carmona Police, una itong inireport sa kanila bilang hit and run incident. No one confirm mo namang reported na may na-raise na putok. Si area ma'am is medyo malayo sa mga kabahayan. When na-process po yung crime scene, meron pong nakitang basyo ng bala at meron ding nakitang bala na hindi pa pumutok. Nakabulagta po siya sa... Biruin mo, di ba? Nandyan, nagtatrabaho lang na maayos. Lumalaban ng patas. Tapos sabay biglang huhuldapin ng pasahero. Tapos babarilin pa. Hindi na lang huldapin eh, ba't kailangan pang barilin? sa gitna ng kalsada. Wala nang buhay. May butas talaga siya sa sentido. Tapos wasak yun dito. Ayon Alang kaya tikita nyo yung mga kababayan, walang awa talaga. Hindi na safe ang ating bansa. Hindi kagaya dati. Balik na naman ang mga kriminal sa lansangan. Ang hirap nito mga kababayan. Yan, yung mga tatrabaho ng mga motorcycle rider, yung mga angkas, nagtatrabaho ng patas, biglang sasakyan ng mga holdapper, tapos uhuldapin. Tapos papatayin, yung iba papatayin pa. Ganong kalala na nangyayari dito sa ating bansa. Tapos hindi pinagtutuunan ng pansin ng mga nasa gobyerno. Bakit? Andun, busy sila sa politika. Busy sila sa impeachment. Yung NBI natin andun, busy sa paghahanap sa mga makakaso dun sa mga senador na kumakalaban sa gobyernong ito. Sa mga senador na naghahanap ng katarungan doon sa flood control. Ang ginagawa, pinagkakaabalahan nila, tapos itong mga to hindi man lang napapansin. sa pulisya, natuntun sa 13 Martires ang motorsiklo ng biktima kung saan nagkaroon daw ng shooting incident na sangkot din ang suspect. Meron pong naiwang motorcycle dun sa 13 at na-confirm po ng family na yun ay motor po ng victim dito sa Carmona. Yung suspect ay dinaril niya yung victim dun sa 13 at tinagaw din yung motor. Parang ang nangyari ay pinalit niya yung motor na nakuha niya sa Carmona dun sa motor na nandun sa 13. Hindi makapaniwala ang asawa ni Renren na nagawa pang gamitin ng suspect ang ninakaw na motorsiklo sa isa pang krimen. Kwento niya, Hinold up. Pinatay yung rider. Kinuha yung motor. Tapos yung motor, ginamit din pang hold up. Grabe. Walang takot itong mga to. Wala nang takot. Sobra na. Dati nasa panahon ni Pangulong Duterte, ang namamatay ang mga kriminal. Ngayon ang namamatay yung mga taong lumalaban ng patas, nagtatrabaho ng patas para buhayin ang pamilya. Nakakasama ng loob. Tapos anong ginagawa nila? Sinisisi nila si Pangulong Duterte. Bakit? Kasi may mga namamatay na kriminal. Kayong mga putang inang kayo? Puro kayo EJK, mga human rights. Ito, yung buhay ng mga ordinaryong tao na pinapatay, hinuhold up. Nasaan kayo mga human rights, kayo mga hinayupak kayo? Pag mga kriminal lang namamatay, puro kayo human rights.
Nakachat pa niya ang kanyang asawa bago bumiyahe ng Carmona. Pasado alas 12 ng madaling araw nang mag-chat daw muli ito. Pero ang kausap na pala niya, ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Gamit ang cellphone at account ni Renren, nag-utos ito na mag-send ng 1,000 piso sa online wallet. Tangina, kinikilan pa yung pinatay yung asawa. Pinatay ng asawang rider, kikikilan pa yung pamilya. Pakahayop. Bagay na ginawa raw ng asawa. Nagsabi rin daw ito na nakasagi siya ng motorsiklo sa bayan ng Naik. Nangulit pa raw sa paghingi ng pera. Doon na raw naghinala ang asawa. Sa barangay daw po kasi siya. Tapos ang sinag niya pong picture sa akin is yung motorsiklo niya po na naka-open po yung compartment ng motor. Tapos yung gamit niya kalat-kalat. Tapos doon po talaga ako nagduda. Tapos yung picture niya po is parang yung roll up lang po na nakasarado ng tindahan. Kaya sabi ko, napaisip ko, hindi ganyan yung itsura ng barangay. Inisip pa raw niya na baka nahack ang account ng kanyang mister. Kalaunan ay umamin din daw ang sospek. Sabi niya, hawak niya daw po yung asawa ko, ganyan, na magbigay ka sa akin ng 5,000 kung gusto mo pang makauwi ng buhay yung asawa mo. Habi ko po talaga, kung talagang Grabe oh. Niloloko pa yung pamilya. Matapos patayin yung asawa, niloloko pa yung pamilya. Kikikilan pa ng pera, hindi pa nakontento. Hindi naman mayaman yung mga yan eh. Kayong mga kriminal kayo, kung mga hinayupa kayo, kung gusto niyo talaga magnakaw, puntahan niyo yung mga nagnakaw ng flood control. Yun, mayayaman yun. Gusto niyo nakawin. Nakawan niyo. Tapos patayin niyo pa kung gusto niyo. Para mabukasan ng mga kriminal sa Pilipinas. Hindi yung ganyan. Tinitirada yung naghahanap buhay na matino. hawak mo yung asawa ko, pakita mo siya sa akin. Picture, video, kahit yung voice lang na kahit 5 seconds, pakita, parang patunayan lang na buhay pa siya, nahawak niyo siya, ayaw niya pong ibigay. Humingi rin daw ng pera ang sospek sa isang kapatid ni Renren na nasa abroad. Bago magpadala ng pera, nakipag-ugnayan ng pamilya ng biktima sa Lahat ng kapamilya, talagang hinuhututan. Hindi pa nakontento. Napakahudas, napakahayop ng kriminal na ito. Kakainit ng ulo, nakakasama ng loob. pulisya. Ikinasa ang joint operation ng Carmona Police, 13 Martires Police at Station 1 ng Manila Police District para arestuhin ang sospek sa Tondo, Maynila. Na-recover din from the suspect yung motorcycle ng color number 45 na pistol. Walang pahayag sa media ang sospek na nakadetain sa 13 Martires Police Custodial Facility. Binuhay nyo pa, hindi nyo na lang tinuluyan. Nung nahuli nyo, dapat tinuluyan nyo na lang. Ano mangyayari dyan, makakalaya na naman pagkatapos ng ilang taon, tapos mag-hold up na naman. Wala na yan, kasi yung ganyan, utak kriminal na yan. Yung ganong kasamang wala nang pagkasama pagbago yun. Dapat tinodas nyo na. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Kidnapping Act of 2016 at frustrated homicide. EJ Gomez, O ayan, nandito pa tayo sa isa pa. Ito, mas mas trending ngayon. Puntahan natin to. Patay ang isang motorcycle taxi rider matapos saksakin ng ice pick at nakawan pa ng Ito, isa na namang isang motorcycle rider na naman. Rider na naman. Tinira ng pasahero. Alang nga. Grabe. Ito mga kaibigan ilang araw lang 'tong nangyari. Itong dalawang magkasunod na pinakita ko sa inyo video, magkasunuran lang to. kanyang pasahero sa Caloocan. Naaresto naman ang suspect at sinabing hindi niya intensyong patayin ang biktima. May unang balita si Gabriel Gonzalez. Hindi po namin siya mapapatakwan.
tignan mo naghahanap buhay lang ng matino. Huwag naman gano'n mga ano, mga hold-upper. Walang-wala na talaga kayo, mang-hold up kayo, huwag niyo nang patayin. Mas maganda lumaban na lang kayo ng patas, magtrabaho din kayo, magsumikap kayo. Kaya niyong magnakaw, kaya niyong mang-hold up, ibig sabihin malakas yung katawan ninyo. Hindi na lang kayo magtrabaho. Hindi yung pinagtatrabahuan ng iba, pinaghihirapan ng iba, kukunin niyo. Tapos papatayin niyo pa. Wala siyang kalaban-laban. Naghihinagpis ang pamilya ng 46 anyos na motor taxi rider na nasawi sa Caloocan nitong Martes ng madaling araw. Ang biktima, pinagsasaksak ng kanyang pasahero gamit ang ice pick. Dakong 1:30 na madaling araw nitong Martes, ibinaba ng motor taxi rider ang kanyang pasahero sa Talangka Ali sa Kaunlaran Village, Barangay 20, Caloocan. Walang ano-ano'y pinagsasaksak ng pasahero ang rider sa kanyang Ayun oh, kita mo yun, biglang sinaksak, walang kaabog-abog. Tapos sasabihin hindi intensyon na patayin. Puwede naman tutukan mo na lang sa leeg, kunin mo yung ano, kung gusto mong kunin. Hindi yung ganyan. tagiliran. Nagsisigaw ang rider habang inuundayan siya ng saksak. Nakawala at nakatakbo Ayun oh, pinagsasaksak pa, tapos sasabihin mo hindi mo sinasadya. Napatayin. Wala sa intensyon na patayin mo, tapos pinagsasaksak mo na maraming beses. Grabe. palayo ang biktima. May dalawang nagiinuman na nakasaksi sa pangyayari. Sinubukan nilang tulungan ang rider pero pinagbantaan umano sila ng lalaking nanaksak. May narinig po kami umaray. Pagkasaksak po sa tagiliran, pinatayo ko po ito. Sabi ko, pre, tignan mo yun kung ano yung nangyari. Kasi po naalarma po kami, umaray eh. May dumaan lang pong motor eh. Pagkaano niya ng motor, pagkabagsak niya, yung biktima, tumakbo na. Ako lang natira doon na para harangan siya o sakali para nahabulin namin. Kaso, yung rider, sabi sa akin na babarilin kita. Sabi ko, sige, putok mo. Tapos biglang, na siya, sumakay manobra na sa motor. Mabilis na pagpatakbo. Tinangay ng sospek ang motorsiklo ng biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero namatay kalaunan. Ilang oras mula na mangyari ang krimen sa Caloocan, muling umatake ang sospek sa Malabon. Ayon sa pulis, Biruin mo lang kaya yan. Kaka-hold up lang ng isa. Pinagsasaksak, tapos lakad na naman siya, hold up na naman ng iba, hanap naman na mabibiktima. Walang yan, napakahudas mo. hinablot ng sospek ang cellphone ng isang lalaki sa Barangay Longos habang naglalakad. Ang cellphone nagkakahalaga umano ng 7,000 pesos. Sinubukang tumakas ng sospek pero naabutan siya ng ilang residente at binugbog. Nandun naman yung sa malapit yung kapulisan natin. Buti nga. Kaya narespondihan Dapat yung pinuruhan yun ang pinuruhan. pangyayari. Naabutan nila kaya nahuli rin ng suspect. Ang 43 anyos sa sospek, modus umano ang pagnanakaw ng mga motorsiklo ng mga nasasakyang motor taxi. Usually sa mga madaling araw, gabi siya lumalakad. Kung sino yung makita niya sa daan, hino-hold up niya. Tsaka kukunin yung motor. Kawawa naman yung nagtatrabaho ng angkas, di ba? Yung iba naghahanap buhay talaga kasi may pamilyang Ito, may to. Parang may maliit na anak ata to. Nagtatrabaho panggatas. Bugbog sarado at iika-ikang maglakad ang sospek nang dumating sa presinto. Ayon sa pulisya, sangkot din ang sospek sa isa pang insidente ng motor napping noong July 11, kung saan tinangay niya rin ang motorsiklo ng isa pang rider pagdating sa Malabon. Sunod-sunod. Kailan lang yung 11? Tapos nung Martes, anong petsa lang yun? Sunod-sunod talaga yung niya.
Sunod-sunod yung pagnanakaw niya, yung pangho-hold up niya. Walang hiya. Kasi napakadaling tutuusin mo nga naman mga kababayan, napakadaling target yung ano, napakadaling target ng mga yung mga ano, yung mga nag-aangkas. Kasi ano mo lang, sabihin mo lang nababa ka sa ganito, 'pag mahanap ka ng madilim-dilim konti na ano, walang tao. Sabihin mo, "Kuya, baba muna ako dito," tapos sabay biglang ho-hold upin, wala kang palag, walang kapalag-palag. Ang problema nitong mga rider kasi hindi makakapalag kasi hindi naman sila puwedeng magdala ng armas, eh. 'Pag nahuling may dala ng armas, eh, di yari na naman sila. Tapos yung mga kriminal nandun, may mga baril, may mga kutsilyo, may mga panaksak. Walang kapalag-palag itong mga 'to. Kaya nakakaawa talaga yung mga rider ng angkas. Sila yung mga tinitirada. Labon. Paliwanag niya, hindi niya intensyong patayin ang nabook na rider sa Caloocan. Nabigla lang po ako. Pasensya po sir, hindi naman po sinasadya. Ang hindi sinasadya sinaksak mo pinag-uundayan mo, nilagyan mo ng gripo sa tagiliran. Hindi lang isang saksak, pinagsasaksak mo. Tapos sasabihin mo, pasensya, hindi mo sinasadya. Dapat pinutukan ka na sa ulo. Patawad po. Ang pamilya ng biktima sumisigaw ng hustisya para sa kaanak. Dahil sa kanyang biglaang pagkasawi, ulila na ang kaisa-isang anak. Meron siya isang anak. Bata-bata pa nung anak. Kawawa yung yung mama nagtatrabaho ng maayos, nagtatrabaho ng patas. Tapos gano'n yung gagawin. Nakakalungkot mga kababayan, nakakalungkot yung mga nangyayaring ito. Sobrang lala na nung nangyayari sa ating bansa. Hindi na ito tama. Meron siya isang anak. 3 taon yung anak niya. Kailangan lang po namin ng hustisya. Na-recover ng pulisya ang ginamit na ice pick at ang motorsiklo ng biktima. Nakakulong ang suspect sa Malabon City Police Station at maharap sa mga reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016, robbery at homicide. Ito ang unang Sana balita, mabulok ka sa Gabriel. kulungan. Walang ngaya. Ay, nako, nakakalungkot na sari-sari yung ating emosyon. Nakakagalit, nakakalungkot, naawa tayo dun sa mga biktima. Again, nagtatrabaho lang sila ng patas, lumalaban ng patas. Tapos ganito ang gagawin. Tapos yung gobyerno natin, anong ginagawa? Busy sa impeachment. Busy pagsasampa ng kaso dun sa mga kalaban nila, mga kalaban sa gobyerno. Ano pang tingnan natin tong si Remulla, kung ano pinagagawa ni Remulla. Ito sabi niya nung nakarang buwan, nung ewan ko anong buwan 'to. Ano sabi niya nung nakaraan? Pakinggan natin. So, the job What good job have you been doing? Sige nga. Can I start with the police matters? Ikaw naman, then let's not play self-promotion here. No. Honestly, I want to know. Okay, PNP is having now the highest trust rating in its history. Low crime rate. Low crime rate. Crime rate has gone down to 26% in the last year that we've been there. And what do you have to do with that? Tama kababayan? Ano sabi niya? Bumaba ang crime rate. Walang niya ka. Ang ginagawa mo, busy ka. Habulin si Bato. Busy ka. Aristuhin ng mga senador. Yun ang pinagkakaabalahan mo. Baba ang crime rate. Tingnan mo nangyayari sa bansa natin. Yung mga kriminal, wala nang takot. Dati ang mga kriminal, takot na takot mang hold up.
Ngayon, biruin mo, isang araw, mangho-hold up ng ilang beses, tapos kinabukasan mangho-hold up na naman. Kadalasan yung ganyan 'pag nang-hold up, mag-aano muna yan, kadalasan dati 'di ba 'pag nang-hold up, magtatago muna yan, magpapalanig muna yan. Ngayon hindi, sunod-sunod. Gano'n kalakas ang loob ng mga hold-upper kasi alam nila kayo mga nandiyan sa gobyerno, kayo sila Remulla, ayan, sila Matibag, anong pinagkakaabalahan, yung mga senador, yung mga kumakalaban sa gobyerno. Ayun ang pinagkakaabalahan niyo. Tapos itong mga mamamayan natin naghahanapbuhay ng matino, ayaw niyong protektahan. Sasabihin niyo ang taas ng trust rating ng mga Pilipino pagdating sa inyo. Bumaba ang crime rate sa lagay na yan. Well, number one, when I arrived, we had a docket in the NAPOLCOM of 15,000 cases against policemen. So 25-year-old cases na hindi solved. In 1 year, we finished all of that. So now, if there's a complaint against a policeman, within 60 days, you will have a order either dismissed, suspended, or cleared. And we can attribute that to you? Because now you only have 60 days. Dati may docking fee. Because of your directive? Yes. Explicitly, NAPOLCOM finished its mandate, and now they only have 60 days. So the policeman they have a generous pension. They have a generous pension, and to lose that is the biggest disincentive for bad behavior. But I'd like to ask you about what the PNP is doing, looking into the drug war, those involved in the drug war. I mean, it's politically explosive, yes. And you know, Senator Bato de la Rosa has a point. Why are we not trying, not necessarily his case, but the other policemen in the country? Ano ang, you've mentioned that you support this, but parang wala namang nangyayaring clear kung the sa issues NAPOLCOM, first. Sige, kung sa NAPOLCOM, sabi mo 60 days. Hindi ba pwedeng sa NAPOLCOM yun? Hindi. Okay, sige. It is the Justice Department which has to do the case build-up against them. Now, okay, we'll give you some facts. 6,000 directly attributable to the drug war. 6,000 deaths. 4,000 of them said died of natural causes, heart attack. Pero may buto sa postmortem nila, di ba? Oo, pero yun dati, ang mga namamatay, mga kriminal. Okay lang yun. Ang mga kriminal yun, hayaan yun na yun. Para magkaroon ng kapayapaan ang ating mga mamamayan. Ikaw may anak ka, may kapatid ka, maglalakad sa eskinita. Gabi. Mapaano ka ba? Magkakaroon ka ba ng peace of mind? Siyempre hindi. Kasi itong mga reporter na to, itong mga dilawan na to, ito sila Remulla, yung bahay kasi nila, nasa subdivision, may gate. Kaya hindi nila alam kung ano nangyayari sa labas. Nasa labas ang tunay na laban. Ako, tumira din ako sa may mga eskinita. Pag hindi ka kilala, pag pumasok ka doon sa eskinita, hindi ka lalabas na walang tarak sa walang butas yung tagiliran mo. Kasi ibang-iba yung place na tinitirahan nyo, ibang-iba yung lugar na tinitirahan nyo, subdivision, may gwardiya. Payapa yung community. Yung dun sa labas, yung sa mga eskinita, walang security. Andun yung mga addict, andun yung mga kriminal, andun yung mga magnanakaw, andun yung mga rapist. Andun yung mga hold-upper, nagsama-sama lahat. Tapos sasabihin nyo, sisisihin nyo si Pangulong Duterte na walang awa sa mga kriminal. Yung mga human rights,
Pag na may namamatay na mga adik, anong sasabihin niyo? May karapatan yan mga yan, may karapatang mabuhay yan, may karapatang magbago yan. Totoo, yun ang nangyayari, ikukulong. Magnanakaw, holdupper, ikukulong. After 1 week, makakalaya na naman, mangho-hold up na naman. Oh, may nagbago ba? Wala. Hindi kung tinodas mo na lang yun, hindi nabawasan na yung kriminal. Di ba? Kaya nga dati nung kapanahonan ni Pangulong Duterte, doon sa lugar namin, kahit umuwi ka ng gabi, hindi ka matatakot. Ako, naranasan ko na rin mahablutan na mga gamit. Naranasan ko na rin ma-hold up, kaya alam ko yung pakiramdam. Itong mga to, wala silang alam kasi nandun yung mga bahay nila, may mga gwardya. Kaya hindi nila mararamdaman kung anong pakiramdam ng mga tao nandyan sa lansangan. Kakainis lang yung hindi nyo alam na yung mga tao na nandun lumalaban ng patas, nagpapakahirap para kumita ng pera, para may pangkain sa pamilya, para may panggatas, para may pampaaral doon sa anak. Maghapon kumakayod. Tapos ano mangyayari? Hold upin lang? Tapos papatayin? Tapos kayo, mga hinayupa kayo, mga human rights kayo. Pag kriminal ang namatay, ang iingay nyo. Pag mga ordinaryong Pilipino na lumalaban ng patas, nagtatrabaho ng patas, pag yun ang pinatay, tahimik nyo, mga putang ina ninyo. Hinayupa kayo. Kung hihingi ka ng police report, wala. Hihingi ka ng case study, wala. Hihingi ka ng case build-up, wala. There is no attributable person to whom it is. So how do you do it? You have to solve it from the top going down. You can never solve it from So the do you bottom support going up. formation of a truth commission? Yes, of course. You do? I talked to it with the bishops, and we agreed. And there's a timeline set that we're about to convene soon. And they want to form a truth commission. And we will be open. We will be transparent on how we do it. But right now, there's also a lot of issues still with the PNP despite this low crime rate. Of course, you were in the news just earlier this week for the Melenido case. And then But that's not a PNP issue. That's a personal issue. That's a personal Yeah, issue. but they're still involving like But it involves Mga kabayan, niloloko lang tayo nito nila Rimulya. Tama yan. Tapusin natin yung video natin na ito. Medyo masama yung masama yung loob natin sa mga nangyayari. Tapos ng mga nagtatrabaho sa gobyerno ng kwenta. Iba yung pinagkakaabalahan. O yan mga kababayan, as always, siya na medyo tayo ngayon, medyo high blood tayo ngayon. Like and subscribe kung parehas tayo ng paniniwala, parehas tayo ng prinsipyo, parehas tayo ng pinaglalaban. Marami pa tayong video na gagawin. Gaya nito. Maraming salamat.